Laking Maynila ka ba o kahit sa mga karatig lugar nito? Akala mo siguro just o basta-basta lang ang syudad nating ito kaya pwede nang isnabin? Pero bakit ganito yung suot ko? Parang hindi bagay. Sa Bohol kasi traffic sa ilalim ng napakatinding init ng panahon. Sino ba naman ang magtsatsagang libutin ito para mamasyal? Pero ang totoo, tila isang malaking treasure hunting ground pala ang Maynila. Excuse me. Nasa kaya dito? At naghihintay lang muling madiskubre ang mga natatago pa nitong yaman. Ito ay pinangalan kay Queen Isabel II dahil siya ang reyna ng Espanya noon. Di nga ba't minsan na itong tinawag na Perla del Oriente o Perlas ng Silangan dahil sa ganda, yaman at kahalagahan nito sa kasaysayan. Pinasagan ding Venice of the Orient ang Maynila dahil sa mababang level ng kalupaan nito. Nakilala rin ang Maynila bilang Rome of the East dahil naman sa dami ng simbahan na nagkalat sa syudad. At itinuring ding Paris of Asia dahil sa magagarang gusali at istruktura nito. Pero kahit sabihin pang nagalugad na ang Maynila, tiyak na may bagong matutuklasan sa bawat paghakbang sa lungsod na ito na may 6 na distrito. Dahil minsan na rin idineklarang open city ang Maynila noong panahon ng digmaan, talaga bang wala na itong itinatago? Mga ka-wonder, gala tayo at tuklasin ang ilang pang trivia in Manila. Tumawid sa engranding kasaysayan ng Jones Bridge sa Binondo at alamin ang kwento ng 4 na higanting rebulto sa paanan nito. Kilalanin si Queen Isabella II ng Espanya at kung bakit tila nagre-reyna pa rin ito sa kanyang trono sa walled city of Intramuros. Gwardyado pa rin ng matulis at bakal na bakod ang kanyang rebulto dahil tumataginting daw ang presyo. Yari po siya sa bronze. At kung mapagawi naman sa pambansang museo, tiyak na di makaliligtas sa paningin ang isang higanting bato. Ayun nga! Sukatin natin kung ganong kalaki yung bato na to. Wow! At mag-food trip by the river, Ilog Pasig yarn? I wonder, may matutuklasan pa ba tayong mga trivia in Manila? Mga ka-wonder, siguradong napadaan na rin kayo sa tulay na ito sa Binondo. Ang Jones Bridge. Pinangalan nito kay William Atkinson Jones, ang kongresistang Amerikano na may akda ng 1916 Jones Law o ang Philippine Autonomy Act of 1916 na siya nagbigay sa mga Pilipino ng mas malawak na kapangyarihang mamahala sa sariling bansa. Sa bagong kumpuning tulay, bukod sa magagarang poste ng ilaw, ang agaw pansin, ang 4 na naglalakihang rebulto na tila tumatanod sa paanan ng tulay. Nang bombahin ng mga Hapon ng Maynila at nasira ang Jones Bridge, tila nalibing na rin sa limot ang mga rebultong saksi sa kasaysayan, ang La Madres Filipina. I wonder, nasira bang lahat ang mga rebulto? Saan napunta ang mga ito? Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, ang rebultong La Madres Filipina, mga imahe ng isang ina, simbolo raw ng demokrasya, katarungan, pagpapasalamat at progreso. Sa kasamang palad ng bombahin ng Jones Bridge, isa sa mga rebulto ang nadurog ng digmaan. Habang napadpad sa iba't ibang sulok ng Maynila, ang 3 nakaligtas. Ang isa ay binigyan ng espesyal na pwesto sa luneta. Habang ang 2 sa mga rebulto,
inilagak naman sa entrada ng gusali ng Court of Appeals. June 1998, nagsimula ako sa court. Nandyan na po yung statwa. Post-war, alam po namin, naghiwa-hiwalay po siya. Yung isa po dati nasa Doneta. Yung dalawa po, wala po kaming exact na date kung kailan po talaga na-transfer dito. Kaya noong 2019, nang inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Maynila na ibabalik nila ang dating ganda at rangya ng Jones Bridge, kasama siyempre sa magbabalik tulay ang La Madres, Pilipina. Habang binawi naman ang isa pa na itinindig sa Rizal Park. Pero, tila may mabigat na problema sa pagbawi ng dalawa pang rebulto na nasa gusali ng Court of Appeals. Nang suriin kasing mabuti ang mga rebulto, hindi na raw pwedeng ilipat ang mga ito. Nag 3D scan po sila. Yung pundasyon po niya, yung pedestal, mas delikado po pag tinransfer pa. Maapektuhan po yung structural integrity ng building namin. I wonder, paano na yan? Hindi na matutuloy ang pinakahihintay na reunion sa tulay? Ang naisip na solusyon para muling maitulay ang nakaraan sa kasalukuyan, gawa na rin ng replika ang dalawa pang rebultong di na matitinag sa kinalalagyan nito sa Court of Appeals. Sa apat na mga rebulto ay isa lamang ang naibalik na orihinal dito sa tulay na ito. At iyon ay yung La Madre ng Gratitude na dating nasa Rizal Park. Kaya ngayon, present ang lahat ang La Madres Filipina sa Jones Bridge. Replika man o orihinal, ang mga rebultong ito ay simbolo ng makasaysayang lungsod ng Maynila. Magandang hakbang ito sa pagbubuhay na tinatawag nating heritage sa ating lugar. Sa mga rebultong unang tumawag ng aming pansin, isang eleganting babae. Danga naman kasit isa pala siyang reyna. Ang kanya monumento gawa sa bronze o tanso. Pag-alala sa isang dating reyna ng Espanya mula 1833 hanggang 1868. Siya, si Queen Isabella II. Unang itinindig ang rebulto ni Queen Isabella II sa Arroceros, na ngayon tinatawag na Liwasang Bonifacio. Pero hindi nagtagal ang pagrereyna ni Isabella at napatalsik sa trono, kaya nawala na rin sa eksena ang kanyang monumento. Lingid sa marami, ang rebulto ng reyna itinago ng kanyang mga deboto. At nanatili pala sa simbahan ng Malate sa Maynila na mahigit 70 taon. Para makaharap ko mismo ang tansong rebulto ni Queen Isabella II ng Espanya, nagsadya ako sa Malate Church kasama ang historiador na si Diego Gabriel Torres. Pero ang nadatnan namin sa luklukan kung saan umano nakatayo noon ng rebulto, ang imahe na ng patrona ng Malate, ang Nuestra Señora de los Remedios. OMG! Nawawala ang reyna! Okay, ma'am, ito pong statwa na nasa harap ng Malate Church. Sino po siya? Siya po si Our Lady of Remedies or Nuestra Señora de los Remedios na patroness po ng Malate Catholic Church. Paglilinaw po, hindi po siya si Queen Isabel II. Naging biktima raw ng bagyo noong 1970 ang rebulto ni Queen Isabella II. Kapansin-pansin na rin ang mga biyak sa bagong rebulto na ginawa pang tulugan. Kung wala na sa simbahan ng Malate ang rebulto ni Reyna Isabela, I wonder, sana siya? Sa pagsisiyasat ng aming team at sa tulong ng ilang eksperto sa kasaysayan, natunto namin ang rebulto ni Queen Isabella II sa labas ito ng isang bahagi na batong pader ng Intramuros. Ito sinasabi ko ay yari sa tanso. Yari po siya sa bronze, no, na may alloys ng tanso. One reason bakit hindi rin namin makuha yung actual value in itself, no? Kasi baka ma-encourage na gumagay Baka lalo may mga magtangka. Yes. Queen Isabel II of Spain. It was opened in 1861. Makalipas ang 50 taon, and if you could notice, nilinis siya nung time. Oh yeah, bronze siya. Kaya bronze siya. So, ngayon ba kung lilinisin yan, hindi na babalik sa dati? Kaya naman po. Ang dating engranding rebulto ng reyna, wala na ang kinang at kulay lumot na.
tila bilanggong na palilibutan ng rehas na bakal, bilang proteksyon na rin sa mga magtatangka ng masama dahil gawa ito sa mamahaling tanso. Pero buta hindi ninanakaw. Kahit nagpalipat-lipat po siya, nabantayan naman po siya at napangalagaan doon sa mga pinaglagyan sa kanya. At kahit dito, paggabi may mga ilaw po siya. Sa pagbisita noong 1974 ng nooy prinsipeng si Juan Carlos of Spain, muling itinayo ang monumento ni Queen Isabella II sa harap ng dating gate ng Intramuros na siya ring ipinangalan sa reyna. Nang bumisita nga sa Pilipinas si Queen Sofia ng Espanya noong 2012, nag-alay pa siya ng bulaklak sa rebulto ni Queen Isabella II. Pero sa isang pangkaraniwang Pilipino, ano po ang significance o kahalagahan na andyan itong estatwa nito si Queen Isabel II? So actually, isa sa mga hindi na alam ng normal na mga Filipino is that it was during panahon ni Isabel II, 1850s, na in-implement yung first public school system Siya ng nag-introduce. Pilipinas. Panahon nila yon. Oh. Nagkaroon ng primary education, secondary education. Siya yung talaga yung mother nitong public education system natin. Yes, so. Marumi at pinaglipasan na ng panahon ang rebulto. Pero ang kanyang bahagi sa ating kasaysayan ay dapat nating pakaingatan dahil maaari tayo makapulot dito ng mga aral para sa ating kinabukasan. Sabi nga nila, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Pero paano kung ang batong tumama sa iyo? Sinlaki nito. Ang batong ito may taas na halos katumbas na pinagpatong na 2 taong nakatayo at may bigat na 60 tonelada, katumbas ng halos 30 kotse. At sa maniwala kayo't sa hindi, ang dambuhalang bato na yan ay galing sa Bicol at nakatambay lang ngayon dito sa Maynila. Pwede po magtanong, sir, saan po makikita to? Hindi ko po alam eh. Pwede magtanong, saan po makikita to? Sa harap, sa National Museum. Sa harap po? Saan po yung harap? Hindi ko po alam, papunta pa lang kami sa loob eh. Pupunta kayo doon? Sige po, susunod po ako dyan. Pwede po ba magtanong, nakita niyo po ba to? Di ba? Ato. Yan. Ayun! Nakita ko na! Ang batong hinahanap ko! Eto na siya! Naku nga! Kamukhang kamuka! Bukod sa mga koleksyon na nakadisplay ngayon sa National Museum of Natural History, atraksyon din sa mga bumibisita sa museo ang higanting bato na ito. Woo! Ayun nga! Sukatin natin kung ganong kalaki yung bato na to. Wow! I wonder, paano napunta yung bato na to buhat dun sa Mayon Volcano? Trivia in Manila. Mga ka-wonder, ang batong ito ibiniyahe pa raw mula Albay sa Bicol Region. Ibinugayan nang minsan pumutok ang Bulkang Mayon noong taong 1814. Kalaunan, dinala sa Maynila. Ayon sa geologist ng National Museum, andesites ang tawag sa klase ng batong ito. Ang andesite ay isang igneous rock na karaniwang ibinubukga ng mga bulkan dito sa Pilipinas. Ang pambatong bato mula sa Mayon Volcano, tila may mabigat na pasanin sa kwento nito. Noong 1814, ginising ng dumadagong-dong na pagputok ng bulkan ang mga Bicolano. Nag-alab ang tuktok nito na sinabayan naman ng pagbuga ng apo. Bangungot para sa mga taga-Albay ang pagputok ng Bulkang Mayon na kumitil ng nasa humigit 1,200 buhay. Ang bato dinala sa Pambansang Museo ng Maynila bilang pag-ala-ala sa mga buhay na nasawi. Ang mga boulders na ito ay sumisimbolo sa pagiging volcanic country ng Pilipinas. So nung ginagawa ang National Museum of Natural History na pagdesisyonan ng pamunuan ng Pambansang Museo na maglagay ng mga bato mula sa pinakamaganda,
makasaysayan at pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas at yun nga yung Bulkang Mayon. Mahalagang bigyan ng saysay ang kasaysayan at huwag baliwalain ang kasalukuyan. Dahil sa susunod na henerasyon, yan naman ang tatanawin na parte ng historya. Si Empoy maglilibot sa bagong pasyala na swak daw sa bulsa at magpo-food trip. Nagsulputan na rin ang mga pasyalan sa paligid. Kung gustong mag-selfie at kung gustong magmuni-muni, i-enjoy ang sunset nang hindi umaalis sa pusod ng Maynila. Ang feeling mo'y nasa Spain ka lang? Welcome sa Pasig River Esplanade. Trending ngayon ang Pasig River Esplanade na may habang 25 kilometers. Mula rito, matatanaw ang makasaysayan Jones Bridge, Chinatown Arc, at mga labi ng nasunog na Maynila Post Office. Perfect spot din to para sa Manila sunset view. Sit back and relax at namnamin ang aesthetic vibes ng mga ilaw sa paligid. Ang unang misyon ko sa aking Esplanade Exploration, maglibot-libot. Pero bakit ganito yung suot ko? Parang hindi bagay. Kasi ang lakas maka-Spain. What if... Wait. At handa na ako sa paglalakbay. Siyempre ba, umpisahan na natin mga ka-Wonder. By the way mga ka-Wonder, this is AC. AC what? Architect Carlo from DSUD. Architect, long time no see. Pwede bang explain mo sa amin at kwentuhan mo naman yung mga ka-Wonder natin kung ano ang meron dito sa Ilog Pasig, kung ano yung bago dito sa Esplanade? Dito sa Esplanade ho natin, makikita ho natin dito, meron tayong bike lane, walk lane, jogging path para ho sa community ho natin. So ngayon, meron din ho kaming in-install ho rito ng mga cultural installations para lang din ho ma-preserve yung cultural heritage ho dito sa area. Kasi ho ito, dito lang ho makikita sa Manila City na parang nirecreate lang natin yung history, including na meron tayong esplanade na accessible sa buong komunidad. Bakit pandango yung ano? Meron silang hawak na ilaw. Yung lights ngayon symbolizes bagong liwanag na related sa Pasig na para magbigay bagong liwanag, bagong buhay. Ayon sa historian na si Aureus Raposas, dating parte ng Ilog Landaw ang Esplanade. Hindi siya isang walkable area na tulad nitong Esplanade ngayon. So, ang vision kasi nitong flagship program na ito ay magkaroon ng isang walkable na open space along the Pasig River. Goes back to our history being a Spanish territory. No? Kung pang-Espanya ang vibes ng Esplanade, pang around the world naman ang food trip dito. Pala si Empoy. Yes po. May pinabibigay na sulat para sa'yo. Hanapin mo, Empoy, ang ating mga katanungan at ipagtanong mo sa mga ka-Wonder natin na makakasalubong mo. Sinong nagsulat nito? Sige, game naman ako. Galingan mo, Empoy. Humahamon! Mami Su! Wow! Anong makasaysayang gusali ang nasunog 30 oras noong 2023? Matatanaw ito mula sa Pasig River Esplanade. Saan ba talaga matatagpuan yun? Yung nasunog daw noong 2023. Okay, saan? Post office po. Post office! Is that? Yes, correct. Correct. Okay. Yay! Dahil nasagot na ang tanong, Mami Su. Ngayon, pwede na akong promosid doon. At ito, may nag-abot na ng ticket. Alright, kain na! Sa Esplanade, tanaw ang Maynila skyline at sunset. Ang bahaging ito ng Esplanade, tiyak may enjoy nyo rin dito ang mga food trip. Bilisan mo pa, Empoy, ang takbo, malapit nang lumubog ang araw. Oh! Ganda! Nice!
Oh, Mami Sue, I have a photo of sunset with the sunset kasi. Mga kawander, gutom na ako. Habang iniintay natin to, mga kawander, buti pa, tingnan natin kung ano yung mga kulay-kulay dito. Ito po ba yung cuticle remover? Hindi. Ito, para mas gusto ko to. Ano po ba to? Cucumber lemonade. Cucumber lemonade. Gawa sa susi, cucumber. Tiyak, mag-enjoy kayo rito sa mga food trip. Saan kaya may padlock? Nya! Okay na. Ito tinatawag nilang photo booth. I wonder! Ayun! I wonder, saan matatagpuan ang oldest Chinatown in the world? Ayan, sa Binondo. Sa Binondo! Sa Esplanade, makikita rin ang mga murals ng kasaysayan ng Pilipinas. Mr. Rain, ano ba tong ano na to? Mga murals na to, ang gaganda eh. Yes, actually, itong murals na to ay ito ang mural na ginawa ng national artist natin na si Carlos Botong Francisco. So siya ang inspiration ng Pasig Technical Team para dito sa mga murals na. At meron ding extended food stall. Nakita ko talaga yung mga tao, nag-e-enjoy silang mamasyal dito. At hindi lang yun, nag-enjoy ako sa mga pagkain. Sulit yung yung pagpasyal nila dito dahil dahil bakasyon, nakakita pa sila ng pogi. Totoo ang kasabihan, ang ilog ay buhay. Kapag sinira at pinatay natin ito dahil sa dumi at polusyon, para na rin nating sinira ang ating kinabukasan. At tulad ng Maynila na isang malaking treasure hunting ground, maraming nakatagong kasaysayan at yaman na kailangan ingatan at paunlarin. Gugustuhin ba natin mga picture-picture na lang yung i-share natin sa susunod na mga henerasyon? Abay, wag naman. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lamang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow niyo po kami sa aming social media account na iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano po, magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder.